Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at masaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa
Dahil sa'yo, Jesus, ang kaligayahan na darama. Dahil sa'yo, Jesus, ang kapayapaang taglay. Nang ako'y dumating, ako'y iyong narinig. Nang ako'y tumawag, iyong binigyang pansin. Dahil sa'yo, Jesus, ang kaligayahang nadarama. Dahil sa'yo, Jesus, ang kapayapaang taglay. Nang ako'y dumating, ako'y iyong narinig. Nang ako'y tumawag, iyong binigyang pansin. O Panginoon, kailangan kita sa buhay ko. O Panginoon, tapat ka magpakailanman. O Panginoon, dakila ka sa buhay ko. O Panginoon, mahal na mahal kita. Tunay ka, Panginoon, ibig mo'y di nagbabago. Salamat sa kabutihan mo, dakila ka, O Diyos. So Panginoon, kailangan kita sa buhay ko. O Panginoon, tapat ka magpakailanman. O Panginoon, dakila ka sa buhay ko. O Panginoon, mahal na mahal kita. 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 Purihin ng Panginoon, magandang umaga sa ating Panginoon at sa ating lahat, sa ating mga kapatiran na laging sumusubaybay sa ating pang-umagang GMJ at yung ating mga kapatiran na nandirito ngayon. Purihin ng Panginoon, salamat sa Diyos sa muli niyang pagbibigay sa atin ng isang magandang umaga, magandang araw upang tayo muli ay mag-aral ng kanyang mga banal na salita. Okay. Ating lahat sa mga sumusubaybay sa atin sa ating pang-umagang GMJ at sa lahat ng ating mga kapatiran na ngayon ay naririto, na lagi rin namang naririto at nakikipag-isa sa atin sa ating pag-aaral ng ating banal na salita ng ating Panginoon. Pastor. Yes, mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat at pagpalain kayo ng Diyos sa umagang ito. Basahin ko itong Opening Psalm prayer muna tayo. 107 verse 1. Ang ating word. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. Purihin ng Diyos. Purihin ang Diyos. Sa umagang ito, Lord, nagpapasalamat po kami sapagkat muli ang aming katawang lupa ay malakas. Ang Espiritu ay muling sasamba at magbibigay papuri sa iyong kadakilaan. Kaya sa umagang ito, tulungan mo po kami sapagkat wala po kami magagawa sapagkat kung wala ka sa amin, ang aming espiritu ay patay. Salamat na lamang muli, Lord. At buhay na buhay kami ngayon at ang aming Amen. espiritu ay Glory to God. handang Hallelujah. maglingkod. Kaya
Samahan mo po kami, kaakibat ng aking mga co-workers dito at lahat ng sumusubaybay ay pagpalain mo sapagkat muli maririg namin ang iyong boses sa magitan ng iyong mga salita na aming pag-aaral ngayon. All glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Salamat sa Diyos sa banal na salita na kanyang ibibigay sa atin. Pag-aaralan natin ngayon ang tungkol sa salvation. Pinangunahan na ito nila Pastor JB doon sa repentance, which is called the justification. Ang sa amin naman po ay tungkol sa sanctification. Pero bago po tayo dumako sa sanctification, ay magbibigay muna kami ng a little explanation about justification kasi hindi mo pwedeng ipaghiwalay yan eh. Kasi 3 phases of salvation yan eh. Tatalakayan natin itong sanctification dito sa 1 Thessalonians 5:23. At dito sa Philippians 2, 12 to 13 sa unang pag-aaral natin about sanctification. Dito sa 1 Thessalonians muna tayo. Oo, ito 5:23. yung plano ng Diyos para sa atin. 1 Thessalonians 5:23 sa Tagalog. Naway lubusin kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatiliin niyang walang kapintasan ang buo niyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. At sa Philippians 2:12b up to 13, pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilo sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Ito ang ating mabuting balita sa umagang ito at marami pang mga Bible verses na Word of God na maririnig natin sa umagang ito. Ano ba ang objectives ng ating pag-aaral sa umagang ito tungkol dito sa sanctification? Unang-una, upang malaman at maunawaan ng tao ang tungkol sa kalooban at plano ng Diyos. So that people may know and understand the plan of God, God's will and plan. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, whenever you pray, say, Our Father, let your name be sanctified. Let your kingdom come. At pangalawa, upang malaman ng mga tao ang tungkol sa kaligtasan. Sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad, niyang ibinigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Sa verse 25, siya ang iniaalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat at ng sumampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya ay matuwid sapagkat nung unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. And sa verse 26, ngunit ngayon ay ipinapakita ng Diyos na siya ay matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. At dito rin sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pangatlo ay upang maligtas ang tao, ang mga tao. Sa John 3:16-17, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kaya ang pangatlo, of course, itong people may believe and have a relationship with God and worship and serve Him. Sa Hosea 4:6, sinasabi, nalipo ang aking bayan dahil sa kamangmangan sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. Itinatakwil ko rin kayo bilang pari at dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak.
Ito ang mga some of the objectives ng ating pag-aaral sa umagang ito. Para po maunawaan natin mga kapatid, napakahalaga po nitong ating pag-aaral dahil kasi ito po ang buhay natin. Kailangan maliwanag po ito sa ating lahat. Kaya sa pag-aaral, meron tayong objective. Ano ba ang ating inaabot na aral dito? So yung unang-una upang malaman at maunawaan ng mga tao ang tungkol sa kalooban at plano ng Diyos. Kasi bakit ba nagkaroon ng kaligtasan? Bakit nagkaroon ng plano ng salvation? Yung ikalawa, upang malaman ng mga tao ang tungkol sa kaligtasan, marami pong mga tao hindi po alam ang tungkol sa kaligtasang hatid ng kamatayan ng ating Panginoon. See? Yung ikatlo, upang maligtas ang mga tao, kailangan malaman nila tungkol sa salvation upang sila ay maligtas. At yung ikaapat, upang manampalataya ang mga tao at magkaroon ng relasyon at sumamba sa Diyos. Yung maraming mga tao, kapag niyaya mo sila sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mag-aral tayo ng Bible. Sasabi, why do I have to study the Bible? It's just a history book. Yes, it is. It is His story. You see? Kaya ano nga ba ang plano ng ating Panginoon? Bakit nagkaroon ng creation? Bakit kinreate ng Diyos ang mga tao? So unang-una po mga kapatid, nung kinreate ng Diyos, yung sa Genesis 1, yung the creation, meron siyang isang marubdob na hangarin. At yan ay ang kanyang kaharian ay ma-establish niya dito sa lupa, sa puso ng mga tao. At ang tawag doon ay colonization. You see, na maganap ang kalooban ng Diyos dito sa lupa gaya ng nasa langit. Kaya 'di ba tinuro ng Panginoon na prayer, thy kingdom come. Kaya pinili ng Diyos ang planetang Earth. Dito niya gagawin ang kanyang banal na saloobin. Napalawakin ang kanyang kaharian dito sa lupa na siyang katulad sa langit. Yung colonization, bigyan kita ng example. Di ba itong si Magellan, na-discover niya yung Pilipinas. So nung na-discover niya yung Pilipinas, Magellan is a Spaniard. Kanyang itinuro ang kultura ng Spain sa atin. Kaya marami ang mga kaugalian natin ay hindi natin namamalayan. Nakuha natin yan sa Spaniards. So kung ano ngayon ang kultura nung sa Spain, dinala ngayon niya ni Magellan dito at kanyang itinuro dito sa atin. Ganon din ang nais ng Panginoon na ang kanyang kaharian ay ma-establish din niya dito sa lupa. You see, hindi ito katulad ng mga nasa mga gobyerno, kundi kanyang itatayo ang kanyang kaharian, ang kingdom of God sa puso ng mga tao. So yun yung una, colonization. Yung pangalawa, gusto niya to establish His kingdom in the hearts of the people. Ngayon, ang tanong, paano makakapasok ako sa kaharian ng ating Diyos? Ito ay mahalaga mga kapatid sapagkat nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo ay kanyang itinuro sa mga tao ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Ito ang isang napakahalagang pagtuturo niya nung siya ay nandirito. Sabi pa nga niya repent, repent, repent. Kaya ito ang number one na paraan para tayo makapasok at ma-establish ang kaharian ng Diyos sa puso natin. At yan ay ang tayo ay magsisi. You see, repent. We need to be forgiven. We need to be cleansed. Kaya yung 1 John 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. At dito rin sa Isaiah 1 verse 18, halik kayo at tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. So number one, we need to be cleansed, forgiven, and we need to repent. Ikalawa, we have to receive Jesus as our Lord and Savior. Yan yung John 3:16. You see, how can the kingdom come to me and how can I enter the kingdom? Repent and receive our Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Now, papaano ginawa ng Diyos upang matupad niya yung kanyang plano? So, unang-una, ginawa nga niya yung creation. You see,
Ito ang kanyang paumpisang ginawa. Ngayon, yung ikatlong plano ng Diyos, yung ang lahat ng tao ay makasama niya. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya yung Genesis 3, alam naman natin, it's about the disobedience of man. Hindi nakasunod ang tao. Kaya ang Diyos ay nagkaroon ng plano, the plan of salvation. So ano yung plano ng salvation ng ating Panginoon o kaligtasan? Mga kapatid, hindi nais ng Diyos na ang tao na kanyang nilikha at kawangis niya ay masira ng kasalanan at mupunta sa dagat-dagatang apoy o tinatawag nating impyerno. Ang tao ay para sa langit na kasama ng Diyos. So, God's plan of salvation, ano ba ang kondisyon ng tao? The condition of man has sinned, siya ay nagkasala, and of course, the wage of sin is death. So, kailangan ng tao ang ng kaligtasan at may solusyon na ibinigay ang ating Panginoon. Ito nga yung binasa ko sa John 3:16. And of course, itong Acts 4:12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay may ligtas. Saan tayo ililigtas? So, from what? Saved from going to hell, maligtas at huwag mapunta sa impyerno. We are saved from our sins and of course saved from the wrath of God. Ito ay makikita natin sa Roma 5:9, 1 Thessalonians 5:9, John 6:39 and of course sa Hebrews 9:27, ito ang sinasabi, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Yung 1 Thessalonians 5:9, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Romans 5:9, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na tayo ay maliligtas sa puot ng Panginoon. So makita natin, ang tao nagkasala kasi Genesis 3, disobedience. So nagkaroon ng plano ang Diyos ng kaligtasan, yung salvation. See, ang ibig sabihin niyan, to preserve, ingatan, see, manatiling buo, walang sira. Marami po tayong scripture sa mga kapatid. Pakisulat nyo na lang, hindi namin masubasa lahat. Yung Matthew 8:25, Mark 13 verse 20, Luke 23:35. Sa Greek word, ito ay soteria, meaning also deliverance, preservation, salvation. And also the Greek word sozo, to save. So makita natin dito na ang tao is guilty in the sight of God. Say yung Psalm 14 verses 2-3, nagmamasid si Yahweh mula sa itaas, sang katauhay kanyang sinisiyasat. Tinitingnan kung may taong marunong pa na sa kanya'y gumalang at sumamba. Silang lahat ay naligaw ng landas at naging masama silang lahat. Walang gumagawa sa kanila ng tama. Walang ni isa man, wala nga, wala. Kaya dahil sa kasalanan, you see, 4 na relationships po ang na-destroy. Kasi ang sin destroyer yan eh. So unang-una na nasira na relationship because of sin, the relationship of man to God, Genesis 3:8-8, Genesis 3:8-10. Ikalawa, yung relationship ng man to nature, Genesis 3:17. And then the relation of man to his fellow man, Genesis 3:10. Kaya makikita natin, di ba, ang hindi pagkakasundo ng maraming mga tao sa isa't isa. At ikaapat, yung relationship of man to himself. Akala lang natin hindi tayo nagkakasala kasi sa ating sarili. Meron po 4 yan na relationship na sinisira ng kasalanan. That's why there are 4 things that we need to know. O see, Unang-una, dahil sa kasalanan nga ito, we need to be saved. Sa Romans 14:12, kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit ng Diyos, sa Diyos. Sa Roma 3:23, binasa rin natin to,
at sa Hebrews 9:27. So number 1, you need to be Be saved. saved. Ang pangalawa, you cannot save, Save yourself. yourself. John 14:6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ito makikita rin natin sa John 15:5, James 2:10, Titus 3:5, mga kapatid. Pangatlo, Jesus has provided for your salvation. 1 Peter 3:18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang hiharap kayo sa Diyos. At ang mga verses din na makikita natin that Jesus has provided for our salvation ay 2 Corinthians 5:21, John 6:37, and of course, Acts 4:12. Pang-apat, mga kapatid, you can be saved today. Kung hindi ka pa naniniwala, wala ka pang relasyon sa ating Panginoon, ngayon na ang oras, you can be saved today. 2 Corinthians 6:2, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita sa araw ng pagliligtas. Sinaklolohan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. At makikita rin din natin yan sa Isaiah 55:6, Deuteronomy 30:15, Deuteronomy 30:19, and of course, Joshua 24:15 and John 5:24. Ano mga spiritual laws? There are 4 spiritual laws na tandaan din natin, mga kapatid. So, una ni binigay natin yung 4 relationship that was destroyed. So, there are 4 things you need to know. You need to be saved. You cannot save yourself. Jesus has provided for your salvation, and you can be saved today. Now, there are 4 spiritual laws. Unang-una, tandaan natin, mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. God loves us and has a wonderful plan for all of us. Yan yung John 3:16 tsaka Ephesians 1:10. And then secondly, because of sin, man is separated from God. Yan yung Romans 3:23, Isaiah 59:2. And then, ikatlo, tandaan natin, Jesus Christ is the only provision for man's sin. Tanging siya lamang, yung Acts 4:12, tsaka Romans 5:8. And then, ikaapat, we must individually accept Jesus as our Lord and Savior, yung John 3:16. So makita natin, there are 3 phases of salvation. Una, justification. Sins are forgiven. We are declared not guilty, Romans 5:8-9. See, yung mga kasalanan natin, napatawad na. Ipinahahayag ngayon tayo na hindi na nagkasala. We have to remember that in the process of justification, which is an experience, no, nagrepent tayo, humingi ng tawad sa ating Panginoon, ang Diyos po, kapag nagpapatawad, ay ganap. Hindi ho siya nagpapatawad ng 1/4, 1/2, o dahil ikaw ay sobrang makasalanan, ay konti lang kapatawaran mo. Hindi po. Ang Diyos ay nagpapatawad ng ganap, 100%. Kaya kinakailangan, itong ating kapatawaran na ating tinanggap ay kailangan po nating ingatan. Dito po papasok yung sanctification. Kasi after justification ay sanctification. Kailangang i-treasure natin ang kapatawaran na ating natanggap mula sa ating Panginoon. Yan ay pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya tatalakayin natin ngayon yung sanctification na mahalaga, which is the next phase after justification. Now, sanctification is the process of being holy. Ito ang proseso ng pagiging banal. Ito yung nasa 1 Thessalonians 5:23. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang inyong buong katauhan, ang espiritu, ang kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. At yung ikatlo, yung glorification. This is the glorified body.
Ito yung tinatawag na niluwalhating katawan. Colossians 3:4, si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Makikita rin natin yan dito, 1 Peter 5:10, Hebrews 2:10, 1 Corinthians 15:23 at Psalm 73 verse 24. Tingnan natin yung 1 Peter 5:10 ha. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong hindi matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama si Kristo. Ngayon, talakayin muna natin yung justification na bigyan natin ng explanation. What is justification? Ibig sabihin ito, pinawalang sala. Kasi lumapit tayo sa ating Panginoon, tayo ay nagrepent, nagsisi, at ayaw na natin kasi sa kasalanan. Okay, justification. Justification is the act, a process or state of being justified by God. It means to prove or pronounce one blameless of some wrong act. The action of declaring or making righteous in the sight of God, he is declared sinless. Okay. And of course, justification is more than forgiveness of sin. Yes. Romans 5:9, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. At sa Ephesians 1:7-8, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. So mga kapatid, we are forgiven. So when we are justified, hindi lang basta pinatawad, yes, no? of course. Okay, so number 1, we are forgiven. Pangalawa, Declared blameless, no more charges or penalty, and of course, Christ's righteousness is imputed to us. Ito nga yung tinatawag nating great exchange. Kapalit ng ating kasalanan ay ang katwiran ng ating Panginoon. yes, Christ's righteousness is imputed to us. Ano, napakaganda ng justification kasi napatawad tayo sa ating mga kasalanan. At kung tayo napatawad, we are now declared blameless. Wala na ngayong kaparusahan, no more charges, no more penalty. Wala nang singil, wala nang parusa. At may isa pang magandang naganap during the justification. Ang nangyari, ang katwiran ni Kristo ay nasa atin. Ibinigay sa atin, ibinilang sa atin. Kaya ang ating kabutihan ngayon, ang ating kagandahang loob, ay actually kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. The righteousness that we practice or live now is the righteousness ng ating Panginoon. So how are we justified? How are we reconciled to our Lord, to our God the Father in heaven? It is through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Tayo po ay nakabalik sa ating Panginoon. Napakaganda. At ito ang plano ng ating Panginoon. Kasi alam niya na nagkasala ang mga tao. Pero ngunit ba babalik? Di ba? Kaya ang Diyos ay nagkaroon ng plano ng kaligtasan. At yung unang proseso niya ay justification. Upang maganap niya ang kanyang kalooban na ma-establish ang kanyang kaharian, ang paghahari ng Diyos sa puso ng mga tao. Ngayon, itong justification, may elements ito, mga kapatid. Unang-una, ang elements ito ay grace. Grasya lang po, mga kapatid, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya yung Romans 3:24, dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Kaya yung Titus 3:4-7, ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. It is the mercy of God.
See, grace and mercy of God, awa lang po ng Diyos. Kaya nga yung kapatawaran na ating natanggap, i-preserve natin mga kapatid, i-treasure natin yan, alagaan natin yan, kapatid. You see? Okay, tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo upang tayo gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay at walang hanggan. Now, what is the ground or the basis of our justification? It's the blood of Jesus. Romans 3:23 at Romans 6:23. Dahil sa kamatayan ng ating Panginoon. Now, what is the condition of justification? May condition, pananampalataya, kapatid. Kailangan po tayong manampalataya, maniwala tayo sa lahat ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung Romans 5:1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Now, what is the guarantee? The guarantee of our justification? It is the resurrection of our Lord Jesus Christ. The visible fruit na ang Diyos ay satisfied sa ginawa ng Panginoong Hesus Kristo. At dito ay nakikitang patunay na nasiyahan ang Diyos sa natapos na gawain ng ating Panginoon. Makikita natin sa Romans 4:21-25. You see, lubos siyang naniniwala, natutuparin ng Diyos ang ipinangako nito, kaya dahil sa kanyang pananampalataya, siya'y itinuring na matuwid ng Diyos. Ang salitang itinuring na matuwid ay isinulat hindi lamang para sa kanya, kundi para sa atin din naman. Itinuturing din tayong matuwid dahil sumasampalataya tayo sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Siya ay ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo ay mapawalang sala. Kaya napakaganda. Ngunit, alam niyo po, merong mga ibang tao. Bagamat sila po ay, Lord, I accepted you, Jesus, as my Lord and Savior, ay nahihirapan pa rin po sila sa kanilang bagong buhay. Hirap pa rin silang sumunod sa mga panuntunan ng ating Panginoon. At ito po ang isa sa nakita naming dahilan. Alam niyo kung ano? They have little knowledge about salvation. Kailangan po ang lubos, malalim na pangunawa tungkol sa kaligtasang hatid ng ating Panginoon. Kaya napakagandang pagkakataon ang ibinibigay ng Diyos para sa atin, mga kapatid. Kayo ngayon na naririto at naumpisahan ninyo ang pag-aaral na ito, hiling natin sa ating Panginoon at hiling natin sa ating lahat, masundan natin ito upang ating lubos na maunawaan ang buhay na ating kinalalagyan ngayon. Upang malalim nating maintindihan, ano ba ang ginawa ng Diyos? Ano ba ang plano ng Diyos? Ano ba ang nais niya na gawin ko? Paano ako makatutupad? Sundan natin ang mga pag-aaral natin sa mga susunod na pag-aaral natin sa GMJ. Little knowledge is mabuti may kaalaman, ngunit mas mabuti pa, nadagdagan pa natin, paramihin pa natin, palalimin pa natin ng ating kaalaman at lumalim tayo sa ating pagkakilala at pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya yung Hosea 4:6, my people perish because of lack of knowledge. Maunawaan natin ang magandang biyaya, mabuting biyaya, masaganang biyayag ito na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Now, there is a difference between justification and sanctification. Maaaring sinasabi ng iba, humingi na ako ng tawad sa Diyos, tinanggap ko na si Jesus, that's it. Meron pong pagkakaiba, Pastor. Yeah, talakayin natin yung mga differences ng justification and sanctification. Unang-una, justification is the work of the Godhead in which God declares the sinner righteous on the basis of faith alone, and Christ alone.
while sanctification is the cooperative working of God, the Holy Spirit and the believers, resulting in the believers progressively greater Christ-likeness. Kaya nga dun sa Colossians 2, 6-7, ang sabi, as you have received Jesus Christ. Ang sabi dun, walk with God, be in Christ. Alam natin alam ng Diyos na tayo hindi perfecto. Nasa position tayo ng sanctification na ngayon na habang tayo'y nakasusunod sa ating Panginoon, unti-unti niya tayong dinadala sa isang separation from the world. Ibig sabihin, kapag nakapasok na tayo sa Kingdom of God, lahat ng gawi at lahat ng nauukol sa kabutihan, sa kinagawian natin bilang isang Kristiyano ay gagawin natin following the footsteps of our Lord Jesus Christ. And of course, justification is the immediate and one-time result of regeneration and the believer's repentance and faith in Christ. While sanctification, ito nga yung sinasabi ko, the ongoing continual lifetime is striving of the believer against indwelling sin and to obey more fully God's word. Ibig sabihin, habang nasa mundo tayo, may mga kasalanan pa rin tayo nagagawa. Sabi ko nga, alam ng Diyos na tayo imperfect, kaya siya matamang hinihintay, tinutulungan tayong makalakad patungo sa isang sanctified life. And of course, justification is wholly God's work of grace. And pagdating dito sa sanctification, it is God's grace working through the believer's obedience. Ibig sabihin, once nakapatawad ka na, pre-gift yung na-justified ka, kailangan makasunod ka dun sa pinagagawa ng ating Panginoon. Kaya naman, ang tulong ng Diyos ay lagi nandyan. May Bible study, may Sunday fellowship, may Word of God na itinuturo tayo. Pang-apat, it involves the believer's position in Christ. While sanctification, it involves the believer's practice in Christ. So, nandun na tayo dun sa righteousness na inimpute ng ating Panginoon. Ngayon, i-practice natin itong righteousness na ibinigay ng ating Panginoon sa atin. Patuloy nating samantalahin itong pagkakataon na ibinigay ng Panginoon na tayo kanyang binago. Number 5, it is fully realized at the time of the regeneration. Pagdating naman sa sanctification, it is fully realized at the time of death or rapture. Ibig sabihin, once na patuloy kang nag-progress sa iyong pagrelasyon sa ating Panginoon, marirealize natin lahat ng ating ginawa sa pamamagitan ng tulong ng Diyos ay magkakaroon tayo ng, of course, reward pagdating ng panahon. Number 6, it concerns Christ's imputed righteousness to the believer. Pagdating sa sanctification, it concerns the believers growing in righteousness. Of course, once na ma-impute na ang righteousness ng ating Panginoon, mag-grow na tayo sa katwiran na ibinibigay ng ating Panginoon habang tayo nag-aaral ng kanyang banal na salita. And of course, sinabi nga, it is by faith in Christ. So, pagdating sa sanctification, it results in faithfulness to Christ. Ibig sabihin, pag nagtiwala ka sa ating Panginoon, patuloy, yung faithfulness na yan ay magre-resulta ng isang magandang bagay para sa atin. Number 8, it is not a result of good deeds done in righteousness. Sa sanctification, it produces good deeds done in righteousness. Ibig sabihin, dahil na-impute na itong righteousness na ito, magkakaroon ng bunga itong righteousness na ito. Makakagawa tayo ng mabuti, hindi na tayo marunong magalit. Magalit man, konting-konti lang, nandun pa rin yung pagmamahal sa ating kapwa. Number 9, it is not a reward for deeds done to please God. Pagdating sa yun yung justification, pagdating sa sanctification, it will be rewarded for deeds done that please God. Ito nga yung sinasabi natin, pag gumawa ka ng mabuti para ma-please ang ating Panginoon, naghihintay ka ba ng reward? Tandaan natin, yung righteousness na binigay ng Diyos, yung pagpapatawad, yung salvation na binigay, magre-resulta yan sa isang bagay na makakagawa ka ng mabuti para ma-please mo ang ating Panginoon. And number 10, pagdating sa justification, it is the root of salvation.
nagsimula sa ating Panginoon, muna nag-ugat at lumago sa pamamagitan ng sanctification. Kaya yung fruit of salvation ay nandito sa atin sa pamamagitan ng sanctified life, separation from the world, and of course, magbubunga tayo at magpo-progress tayo habang tayo ay nakasusunod at may magandang relasyon sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ko, kapatid, no, kapag tayo po ay napatawad na, ingatan natin yung ating position na yan, na tayo ngayon ay forgiven and cleansed. So, we go to the sanctification phase after the justification. Now, sanctification now is the act or process of acquiring sanctity or being made or becoming holy. Ito po ay isang proseso. At itong sanctification na ito ay ating gagampanan habang tayo ay nabubuhay. You see, at ang the process of sanctification, mga kapatid, magagawa natin sa loob ng kaharian ng Diyos. See, kapag si Jesus ay nasa ating puso, ay makakagawa na po tayo ng mga panuntunan ng ating Panginoon. Ayon sa awat grasya at tulong ng banal na Espiritu, ito po ay ating magagampanan. So, and also, to sanctify literally means to be set apart for a particular use in a special purpose of work to make you holy or sacred. Ang pagpapabanal ay isang literal na ibinubukod ang tao sa particular na paggamit at yan ay ang gamitin tayo ng ating Panginoon. Ibinubukod tayo mula sa kasalanan, inihihiwalay tayo sa kasalanan sapagkat mahalaga na tayo po ay maging malinis sa harapan ng ating Panginoon because no one can see God without holiness. Kaya ang ating pagiging literally set apart from sin ay isang mahalagang posisyon sa ating buhay espiritual. You see, we are to be made holy. Yung kalinisan, kapatawaran na ating tinanggap, alalayan po natin yan. Ipagpatuloy natin, panatilihin natin ang kapatawaran niyan, ang kalinisan na yan, yung sacredness na yan sa loob ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng paghahari ng ating Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Kaya mahalaga yan. Kaya yung synonym din ng sanctification is being consecrated or hallowed. Now, we have to remember that sanctification now is being done by God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. So unang-una, sanctification originates with God the Father. Siya po ang may plano ng lahat ng ito, mga kapatid, yung Ephesians 1:3-6. You see, purihin ng Diyos at Ama ng Panginoong Hesukristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo, ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sa gayon, ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Ikalawa, salvation was fulfilled by our Lord Jesus Christ. Tutuloy natin yung Ephesians 1. Dito naman tayo sa 7-12. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. You see, pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at lupa at ipasa ilalim ang mga ito kay Kristo.
Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. So again, dadako tayo dito sa Ephesians 1 verses 13 to 14 naman tayo. Ito naman yung salvation through the power and work of the Holy Spirit. Kaya itong Ephesians 1, starting from 1 up to dito sa 14, ay nasa saad dito ang pagkilos ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at Banal na Espiritu para sa ating sanctification at para sa ating kaligtasan. The salvation through the power and work of the Spirit, starting with verse 13 up to 14 ng Ephesians 1. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at gayon ay pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. Kaya napakahalaga po ng banal na Espiritu sa buhay natin at para sa ating sanctification. Kaya sabi nga ni Lord sa John 14:16 to 17, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Pero bago po tayo magpatuloy, mga kapatid batiin muna natin yung mga may birthday. Naku, marami sila ngayon. January 12, 2024. Happy birthday! Sister Loring Concha, okay. Sister Araceli Rodrigo, Brother Christian Encarnacion, Brother Justin Atienza, Sister Alison Lapak, Brother Christian Valencia. Happy birthday po sa inyong lahat at sumainyo ang pagpapala ng Diyos ngayon at magpakailanman. Enjoy your special today in the presence of our Lord. Awitin? Oo, may awitin pa. Okay. New Song of the Week. Okay. Si Jesus ang kasama. Composed. By Sister Auring de las Alas. Arranged by Brother Arnold Pangilinan. Purihin ang Panginoon. Pakinggan natin mga kapatid. Si Jesus ang kasama, si Jesus ang kasama, huwag matakot, huwag mangamba, di dapat mag-alala. Si Jesus ang kasama, si Jesus ang kasama, huwag matakot, huwag mangamba, dapat mag-alala. Di iwanan, di pababayaan,
Purihin ang ating Panginoon sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral. Mga kapatid, ay ating tatalakayin yung objective or purpose of sanctification. Pero meron pa po muna tayong announcement. Now this Sunday, January 14, ay anniversary ng Kuya po at Paniki. Purihin ang Panginoon. Kaya 9:30 a.m. onwards po mga kapatid. Kung kayo po ay malapit sa area na yan, kayo po ay dumalo. Sunday, January 14, Sunday. Sunday ito, sister? Oo. Oo, purihin ang Panginoon. At yung ating covenant meeting, purihin ang Panginoon, meron na po tayong lugar mga kapatid. We're going to hold this on January 20. Now, this is on a Saturday at the Excelsior Hotel. Saan yan? Naku, malapit lang po sa atin mga kapatid. Dito lang po sa Alabang Sapote Road, malapit po sa Pilar Village at saka sa BF Homes. Almost katapat lang nila yan. Oo, hindi kayo mawawala dyan. Napakalaking building, bagong-bagong building mga kapatid. Smart, casual dress lang naman po mga kapatid. Maayos lang po tayo. Now, this is very important para po sa ating community. This is our covenant meeting. January 20 at 8 o'clock, mga kapatid, maaga po tayo. Tayo lahat. Nasa second floor ng Excelsior Hotel. Malapit lang po, Alabang Sapote Road. Malapit po sa Pilar at saka sa BF Homes. Almost katapat lang yon. At makatatanggap po kayo ng inyong mga notices. At very important pa mga kapatid, paki-update ang inyong mga covenant dues. Mahalaga po ito. Alam niyo na po yan. Purihin ng ating Panginoon. Glory to God. So dito ay nakita natin that the sanctification is done by God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Ito po ay pagkilos nila upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan para tayo mapatawad. At yung kapatawaran na yan ay ating ma-preserve. Kasi mapangalagaan natin ang kapatawaran na ating natanggap sapagkat itong kaligtasan o kapatawaran na ating natanggap, katumbas nito ay kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, ang Diyos na bumaba dito sa lupa para po magkatawang tao at upang tayo po ay kanyang tulungan, ipahayag ang kanyang dakilang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. So salvation originated with the Father, and secondly, it is fulfilled by the Son, our Lord Jesus Christ. And thirdly, through the power and work of the Holy Spirit. Kaya tatlo po silang kumikilos. Now, tingnan natin, ano ho ba ang objective? Ano ho ba ang purpose nitong sanctification na ito? Mga kapatid, unang-una, kailangan malaman natin upang ingatan natin at walang kapitasan tayo hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Yan unang-una na purpose. Pangalawa, upang makapasok tayo sa buhay na walang hanggan. Kasi hindi nga naman makatatanggap ng kaligtasan o ng buhay na walang hanggan ang hindi pa nakakapag-repent at tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Ikatlo, mahalaga po ito, hindi natin makikita ang Diyos nang walang kabanalan. Ikaapat, upang magawa at matupad natin ang kalooban ng Diyos. Kasi hindi natin magagawa ang plano ng Diyos sa isang makasalanang uri ng pamumuhay. So, why do we have to be preserved, blameless? Yung 1 Thessalonians 5:23. Alam niyo po, dahil ang mundong ito ay puno ng kasalanan. Napakarami ng iba't ibang uri ng kasalanan. Marami dyan ang mga nag-aaway, kaya maraming wars. Marami ang mga gumagawa ng kung ano't mga iba't ibang mga kasalanan. They are greatly and heavily tempted by the enemy. Kaya't nagkakaroon ang maraming tao, ang dami-dami nilang problema, marami ang mga may sakit, maraming nangangailangan, mga pag-aaway, hindi pagkakaintindihan, may galit, may depression, so many negative situations in our lives today. That's why we have to be preserved, blameless.
Kaya sabi ng Panginoong Hesukristo dito sa John 6:33, Jesus said, "This world will make you suffer, but be brave. I have overcome the world." Kaya yung Philippians 2:12-13, keep on working with fear and trembling to complete your salvation, because God is always at work in you to make you willing and able to obey His purpose. Pag sumikapan ninyo, maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. So ano ho bang meaning ng sanctification din? It's to what? To preserve. Okay, what does preserve means? To maintain in its original to maintain in its original or existing state, maintain or keep alive, keep safe from injury or harm, to prevent its discomposition. Yes, mga kapatid, you see, makita natin to preserve means to prevent its decomposition. Remember this, sin will destroy anyone. John 10:10 po, that thief came to steal, kill, and destroy. That's why we need to take care of ourselves. We need to be alert because sin will destroy us. Walang igagalang yan. We will self-destruct if we continue to sin. That's why we need to preserve ourselves from sin. Ang kapatawaran na tinanggap natin, ingatan natin. We are now in the sanctification process ng buhay natin. Ayusin po natin, pangalagaan natin, i-preserve natin, i-treasure po natin ang kapatawaran na natanggap natin. Ito po ay dugo, paghihirap, buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya panatilihin sa original o kasalukuyang estado. Ilagay natin ang ating sarili na kung saan tayo po ay maayos ang pamumuhay natin bilang paggalang at pag-ibig sa ating Panginoon Diyos. Then why are we We are called to be sanctified? Binanggit ni Sister Remy that ang role ng ating Panginoong Diyos. It is important to understand that sanctification is primarily a work of God. Yung binasa natin nung umpisa tayo, yung 1 Thessalonians 5:23, may the God of peace Himself sanctify you wholly. And dito sa Philippians 2:13, God is at work in you both to will and to work for His good pleasure. So ang role ng God the Father, the Son, Jesus Christ, and of course the Holy Spirit is Jesus Christ in sanctification is the first that He Himself earned for our sanctification. Kumbaga, we are the subject of the action na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Jesus is our wisdom, our righteousness, sanctification, and redemption. Also, it is Jesus ang example natin para makasunod tayo. And of course, the role of God, the Holy Spirit na gumagawa upang masantify tayo, ay binibigyan tayo ng greater holiness for life. Kaya nga sinasabi ni Paul, walk by the Spirit, led by the Spirit. At pagkapag tayo nagawa natin, tayo magbubunga at makaka-respond tayo doon sa desire at prompting ng Holy Spirit para sa our character. Kung meron ang ating Panginoong Diyos, meron din tayong role, mga kapatid. This is what we call the passive and active role na kailangan natin in sanctification. The passive role is we depend on God to sanctify us. And the active role is that we strive to obey God and take steps that will increase our sanctification. Pag sinabi mong passive role, ito yung makikita natin sa Romans 6:13, yield yourselves to God as men who have been brought from death to life. At sa Romans 12:1, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. At sa Romans 8:13, if by the Spirit you put to death
the deeds of body, you will live. Pagdating sa active role, mga kapatid, ang sinasabi ng ating Panginoon, if by the Spirit you put to death, the deeds of the body will be alive, will live. Ibig sabihin, pag sinunod natin ang banal espiritu at yung kasalanan ay wala na sa ating buhay, patuloy tayong mabubuhay na nakalaan para sa paggamit ng ating Panginoon sa atin. And of course, yun nga sa Philippians 2:12 saka 13. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, you work out your own salvation with fear and trembling, for God is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. And of course, paano ang mga ginagawa nating kaukulang pagbabantay sa ating sarili upang mag-progress tayo. And of course, kailangan natin ng salita ng Diyos. And of course, prayer time, meron tayong dapat at pakinggan natin ng mabuti kung ano ang dinidikta ng ating Panginoon through the help of the Holy Spirit. Tandaan natin, what sanctification affects. Itong ating intellect, itong ating emotions, itong our will and our spirit. Now, of course, our body, yung physical body natin ay naapekto. So, ang motives for this, na ma-subdue natin itong mga bagay na ito ay complete obedience to God. Purihin ang Panginoon. Yung sanctified, it is in a passive form. So meaning to say, we have to realize na tayo po ay dapat na maging aktibo sa ating proseso ng pagpapakabanal, sa ating sanctification. Kasi hindi po tayo maaaring manatili sa dating ugali at patuloy na gawin yung ginagawa natin nung tayo ay hindi pa believer. Kailangan po nating aktibong ituloy ang ating pagbabago. Makita natin yun sa 1 Corinthians 6:9-11, yung verse 9. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Kaya huwag ninyong dayain ang inyong sarili. So basahin nyo na lang po yan. Ako, napakaganda po. At saka yung Ephesians 5:5-12. You see, alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay, usakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padaya, kaninuman, sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan. Sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya huwag kayong makisama sa kanila. Dati, kayo'y nasa kadiliman. Ngunit ngayon, kayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Sapagkat pawang mabuti, matuwid, at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga ito, kaya hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. So there are several instructions sa mga na-justified o napatawad na. Makikita natin yan yung Philippians 2:12-14. So unang-una, tandaan natin, we who have been justified, we are now one with Christ. Idagdag ko itong 2 Corinthians 7:1, Sister Remy. 2 Corinthians 7:1, since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of the body and spirit, bring holiness to completion in the fear of God. Amen. Kaya tayo po ay nakipag-isa na kay Kristo. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Kaya ang kasalanan, inihiwalay na po tayo. Wala na po yung role sa buhay natin, ha? Pag sumikapan nating lahat yan. See, yung 1 Corinthians 6:17, ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa Kanyang Espiritu. Kaya
Romans 6:5, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Pangalawa, so una, we are now one with Christ. Pangalawa, God's will for us is to live a sanctified or holy life. Now, we have to have a mindset na this is something that we have to perform continually towards an end result, a life pleasing to God, na matanggap natin ang mga ipinangakong buhay na walang hanggan ng ating Panginoon. Kasi ang kalooban niya ay mamuhay tayo na may isang banal na buhay. Kaya magkaroon tayo ng mindset na importante itong pace na kinalalagyan natin. Itong kalalagayan natin ngayon, manalangin tayo sa ating Panginoon. Pagsumikapan natin na magampanan natin ang mga pinagagawa ng ating Panginoon. 1 Peter 1:15-17. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang kinikilingan ng Diyos, hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Kaya maging bahagi ng ating buhay, maging bahagi ng ating prayer life. Alam nyo, itong Psalm 26, Psalm 26 verse 2. Examine me and test me, Lord. Judge my desires and thoughts. At sa Psalm 139 verse 23, examine me, O God, and know my mind. Test me and discover my thoughts. Kasi po sa buhay natin, we always say, ay, tama naman ako, Lord eh. Ano bang mali ko? See, for me, Lord, you know, I am right, I am correct, but according to your standards, I am wrong. So help me, God. So ganun na maging bahagi ng ating panalangin. Okay. At of course, ang ating mga reference, Bible Gateway, Magandang Balita Bible, Good News Bible, God Questions Organization about sanctification. The Kingdom of God, The Kingdom of God. Our True God by Philip Graham, Tyken and Michael Liporb, and Colonization by Miles Monroe. Salamat sa Panginoon sa ating pong pag-aaral. Ipagpapatuloy po natin itong mga kapatid. Mabuting maunawaan pa natin at malalim pa nating malaman ang tungkol sa ating kaligtasan. Purihin ng Diyos. Yes, mga kapatid, na pagpalain tayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy kayo tayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy tayo bigyan ng kapayapaan. God bless you all. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone and have a nice day. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy